Na-try niyo na ba itong sinigang na salmon na may hipon? O 'di ba, mga pinagtabasan lang 'yan ng salmon. Una, maglagay tayo ng mantika dito sa ating pan na sapat lang para maigasan natin ang bawang, sibuyas, luya. Naglalagay talaga ako ng luya sa sinigang, mga kaimbento, kasi pampawala siya ng lansa. And then lagyan ko rin siya ng isang medium size na hinog na kamatis para madali siyang malusak at maging malasa talaga pag hinog ang kamatis, pag magsisigang, o diba? And then maglagay tayo ng sapat na tubig. Tansyahin nyo na lang kung gaano karami yung inyong isisigang. Ganon din karami yung tubig na ilalagay nyo. And then naglagay ako ng tubig nung naluto na yung ating mga gulay. Yung bawang, sibuyas, luya at nung ating kamatis. And then takipan natin para madali siyang kumulo. At pag kumulo na, tsaka naman natin lalagay ang ating mga talong, kasi yung talong is medyo matagal siyang maluto, o diba? Kailangan unahin natin yan. And gusto ko rin sa sinigang is maraming gulay. Lagyan din natin ng paminta, depende na sa inyong panlasa, and garlic powder. Kung ayaw nyo naman ng garlic powder is okay lang, wag nyo nang lagyan. Ginisan nyo na naman siya ng may bawang. Ako kasi naglalagay talaga ako ng garlic powder. And then naglagay din ako ng kalahati ng beef cube. And yung asin naman is depende na rin sa inyong panlasa. And then haluin lang natin yan para naman na maging isa yung lasa niya, mga kaimbento. And then saka naman natin ilalagay yung ating pangsigang. Medyo malaking pangsigang, yung sumunod sa maliit. Yun na yun, mga medium size ba yun? Hindi ko kasi nakita kung ilang grams siya. So, basta yun, yung sumunod lang sa maliit. And then, pag kulong-kulo na siya, ilagay naman natin ang ating sili para umanghang na siya. Masarap kasi talaga sa sinigang yung medyo maanghang. Saka naman natin ilalagay itong ating mga pinagtabasan ng salmon. Gusto ko kasi talaga sa sinigang yung mga pinagtabasan lang ng salmon, gaya ng ulo, yung mga palikpik, yung tiyan. Hindi ko naman gusto talaga yung laman para sa pangsigang. Mahal din kasi dito yung laman ng salmon, kaya naman pinagtabasan lang is okay na sa amin. And then lagyan din natin siya ng okra, maraming okra. And then itong ating hipon, siguro mga kulang-kulang kalahating kilo to, mga kaimbento. Natural lang yan yung mga nakaraan pang hipon, kaya ilalagay na bago siya masira. And then ilubog-lubog lang natin sa sabaw, kasi wag natin hahaluin para naman hindi maggutay-gutay ang ating isda. And then takipan ulit natin. Pag kumulo na, ayan, ibaon-baon lang natin siya sa sabaw, o diba, ibaon-baon lang. Itulak-tulak lang din para hindi naman masira ang ating mga isda. Yung gulay naman is madali lang din yan maluto. And then yung hipon naman is hindi pwedeng ma-overcook. Kasi nga naman kukunat yung ating hipon at liliit, diba, pag na-over sa luto. And then naglagay din ako ng maraming kangkong. Mura lang ang kangkong kasi dito, pero hindi kagaya sa Pinas na talagang super mura ng kangkong. Yan dito siguro mga 50 pesos, ganun. Yang konti na yan, o diba? Alam ko kasi sa Pinas mahal na rin ang kangkong. Kaya naman same lang kung i-convert mo sa peso yung KD, o diba, nagkwento pa ang lola nyo. And then tinakpan ko lang din siya. And then pagkabukas at ganyan ang itsura ng kangkong is luto na yan, mga kaimbento. And sa mga hindi pa po nakakapag-follow, please follow, like, and share. Love you and thank you.